Sa baryo ng Maligaya, kung saan ang bawat puno ng niyog ay tila may sariling lihim at ang hangin ay laging may bahid ng amoy ng lupa at panganib. Nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong umaga. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng sigaw ng isang babae, si Aling Nena, ang may-ari ng pinakamalaking bakahan sa gilid ng baryo. Hinahabol niya ang kanyang hininga, ang mga matay ng lalaki sa takot at pagkalito. Nawala ang aking susi, ang aking pinakamamahal na kambing. Ang kanyang tinig ay nanginginig, halos hindi marinig sa pagitan ng mga hikbi. Si Susi, isang kambing na may balahibong kasing puti ng ulap sa umaga at bibig na tila laging nakangiti, ay hindi lang isang hayop. Ito ang kanyang pinagmumulan ng kita, ang kanyang kasama sa mga gabing mapanglaw. Ang pagkawala nito ay higit pa sa materyal na kawalan. Nagsimulang magtipon ang mga tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at bulong-bulungan. Sa Maligaya, ang mga hayop ay bihirang mawala ng walang bakas. Ang mga aso'y tumatahol, ang mga pusa ay nagtatago. Ngunit ang bakahan ni Aling Nena ay tila nakalunok ng lahat ng tanda ng pagkawala. Walang bakas ng paa, walang tumilensyang lubid. Tila naglaho lang si Susi sa mismong kinaroroonan nito. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang magkapatid na lalaki ang lumapit. Si Kaloy, ang mas matanda, na may mga matang tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. At si Tikboy, ang mas bata, na masigasig at laging handang sumunod sa yapak ng kanyang kuya. Sila ang pinakamahuhusay na mga ngaso sa baryo. Kilala sa kanilang kakayahang sumubaybay sa anumang bakas. Gaano man ito kaliit. Kapitan Elias, tawag ni Kaloy sa kanilang kapitan. Isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at mga matang puno ng karunungan o marahil ng mga lihim. Kami na po ang bahala. Nakahinga ng maluwag si Kapitan Elias, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi lang pag-asa, kundi tila pag-aalala na mas malalim pa kaysa sa pagkawala ng isang kambing. Salamat, mga binata. Siguraduhin ninyong mahanap si Susi. Ang ganitong pangyayari ay hindi maganda para sa ating baryo. Bumaba ang kanyang tinig, halos pabulong. May mga bulong na hindi ka nais-nais. Habang naghahanda sina Kaloy at Tikboy, humiwalay si Tikboy sandali upang makibalita sa mga tsismis. Nagkukumpulan ang mga matatanda sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanilang mga mukha ay balot ng takot. Naririnig niya ang mga salitang kuweba ng hiwaga, babala at hindi dapat pinapakialaman. Ang kuweba ng hiwaga, ang pinaniniwalaang pinagmumulan ng mga masasamang espiritu na matatagpuan sa pinakaloob ng madilim na kagubatan. Napalunok si Tikboy. Kahit siya na palaging matapang ay nakakaramdam ng kilabot. Mula pa noong bata sila, tinuruan na silang iwasan ang kagubatang iyon. Ngunit ngayon, tila doon nakaturo ang lahat ng landas. Bumalik si Tikboy kay Kaloy. Ang mukha ay may bahid ng pag-aalala. Kuya, naririnig mo ba yon? Sinasabi nila, kuweba ng hiwaga. Tumingin si Kaloy sa malayo, patungo sa makapal na mga puno na nagsisimula ng bumalot sa sikat ng araw. Tila may kung anong humihila sa kanya papunta roon. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Wala tayong magagawa, Tikboy. Kailangan natin itong tingnan. Habang papunta sila sa bakahan ni Aling Nena, napansin nila ang kakaibang katahimikan ng mga ibon.
Ang dati maingay na huni ay napalitan ng nakabibinging kawalan ng tunog. Lumapit sila sa kulungan ni Susie. Ang bakod ay buo, walang sira. Ngunit sa gitna ng malambot na lupa, may isang marka. Hindi bakas ng paa, ako mapanihayaman kundi tila isang malaking gasgas na gawa ng kuko na nagmumula sa isang direksyon patungo sa malilim na kagubatan. Biglang, isang nakabibinging sigaw ang pumailan lang mula sa pinakamalapit na bahay. Ang bahay ni Mang Tomas na may maliit na anak na si Maya. Hindi na ito sigaw ng pagkawala ng hayop. Ito ay sigaw ng purong takot, ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang anak, si Maya, ay nawawala mula sa kanyang higaan. Nanigas sa kinatatayuan sina Kaloy at Tikboy. Ang mga mata nila ay nagtama. Ang takot na kanilang nararamdaman ay lalong lumalim. Hindi na ito tungkol kay Susie. Ito ay tungkol sa isang bata. At ang pagkawala ng isang bata sa maligaya sa ganitong paraan ay isang masamang pangitain. Ang mga bulong tungkol sa kuweba ng Hiwaga ay hindi na lang mga kwento. Ito na ang katotohanan, umamam ni Ma'am. Sinusundan ni Kaloy at Tikboy ang kakaibang marka na naiwan sa lupa. Isang bakas na hindi mukhang gawa ng anumang kilalang hayop. Pumasok sila sa hangganan ng kagubatan ng maligaya. Isang lugar na tila binabalot ng walang hanggang anino. Kahit pa ang araw ay nasa katanghalian, ang dating sigla ng kalikasan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang pagaspas ng mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ang maririnig. "Kuya, ramdam mo ba yon?" bulong ni Tikboy. Kanyang mga matay malilikot na nagmamasid sa paligid. "Parang may nakatingin sa atin." Tumango si Kaloy. Ang kanyang buhok sa batok ay tila tumatayo. Nararamdaman niya ang bigat ng presensya sa kanilang paligid. Hindi lang iyon basta presensya. Ito'y may kasamang panlalamig na tila bumabaon sa kanyang mga buto. May kakaiba rin sa kanyang pakiramdam. Isang pamilyar na pangamba na tila nagmumula sa loob niya mismo. "Hindi tayo nag-iisa rito, Tikboy," sagot ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay mababa at mahigpit. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak. "Magkadikit lang tayo. Huwag kang bibitaw." Habang sila'y lumalalim sa kagubatan, nagsimulang marinig ang mga mahihinang tunog. Mga kaluskos na tila malapit lang, mga bulong na hindi maintindihan, at kung minsan, isang malayong ungol na nagpapakulo ng dugo sa kanilang mga ugat. Napansin ni Tikboy ang mga puno sa paligid. Marami sa mga ito ay may kakaibang mga ukit, halos hindi na makita dahil sa lumot at panahon, ngunit kung tutuusin ay tila mga mukha na nakapako sa kahoy. Ang mga matay tila nakatitig sa kanila. "Mga sinaunang simbolo," sabi ni Kaloy habang hinahaplos ang isa sa mga ukit. "Narinig ko kay Lola noon," sabi niya. "Mga babala ito para sa mga nakakalimot." Biglang may natapilok si Tikboy. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang isang piraso ng tela na nakasabit sa isang tinik na sanga. Maliliit ito, kulay rosas, tila napunit mula sa damit ng isang bata. Ang puso ni Tikboy ay tumalon sa kanyang lalamunan. Ito ang damit ni Maya. "Kuya, tingnan mo!" sigaw ni Tikboy. Ang kanyang tinig ay naghahalo ang takot at determinasyon. Lumapit si Kaloy. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang sinusuri ang piraso ng tela. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang matinding pagkahilo na tila ang buong kagubatan ay umiikot.
Nakakita siya ng mga mabilis na imahe sa kanyang isipan. Isang batang babae na tumatakbo, mga matang pula at nagliliyab, at isang malaking anino na may pakpak na bumaba mula sa langit. Naramdaman niya ang pagtindig ng kanyang mga balahibo sa batok. "Kailangan nating magmadali," sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Hindi lang sa takot, kundi sa isang bagay na mas malalim pa. Isang pakiramdam ng pagkilala. Habang nagpapatuloy sila, ang mga anino sa kanilang paligid ay tila mas nagiging malinaw. May mga hugis na tila gumagalaw sa gilid ng kanilang paningin. Matatangkad, payat na mga nilalang na may mga kamay na tila mga sanga ng puno. Hindi sila makita ng malinaw, ngunit ang kanilang presensya ay hindi matatawaran. Bigla, mula sa itaas, isang nakakabinging hiyaw ang pumailan lang. Isang malaking hugis na may pakpak na kasing laki ng puno ang bumagsak mula sa mga sanga, bumabagsak pababa sa kanilang direksyon. Ang mga mata nito ay kumikinang na pula at ang mga kuko nito ay matutulis na parang mga punyal. "Tumakbo!" sigaw ni Tikboy. Napaatras sina Kaloy at Tikboy, ngunit ang nilalang ay mas mabilis. Mabilis itong sumugod, ang mga pakpak nito'y humahampas sa hangin, nagpapalipad ng mga tuyong dahon. Sa isang iglap, nasa harapan na nila ito pa, handang sumakmal. Ngunit bago pa man nito maabot sina Kaloy at Tikboy, isang kakaibang init ang bumalot sa katawan ni Kaloy. Naramdaman niya ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang mga ugat, isang enerhiyang hindi pamilyar ngunit nakakabighani. Hindi amoti, hindi niya namalayan. Ngunit ang kanyang mga kamao ay bumagsak at isang biglaang malakas na puwersa ang humampas sa nilalang. Itinapon ito pabalik sa mga puno na may malakas na kalabog. Napaatras ang nilalang, umungol ito sa sakit at pagtataka. Tumingin ito kay Kaloy na may halong takot at galit. Hindi ito sanay sa ganitong uri ng paglaban. Bago pa man ito makabawi, muli itong sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat na. Anong ginawa mo, kuya?" hingal na tanong ni Tikboy. Nakatingin sa kanyang kapatid na tila hindi makapaniwala. Nanginginig na tiningnan ni Kaloy ang kanyang mga kamay. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. Pakiramdam niya, ang kanyang katawan ay hindi na kanya. Nagkaroon ng sandaling pagitan. Ang nilalang na may pakpak ay tila nag-aatubili. Pagkatapos ay, sa isang iglap, bumalik ito sa kadiliman ng kagubatan. Nawala na parang bula. Naiwan lamang ang mga nabasag na sanga at ang nakabibinging katahimikan. Nakahinga ng maluwag sina Kaloy at Tikboy, ngunit ang kanilang paghinga ay mabigat pa rin. Nanginginig ang kanilang mga tuhod. Nakita ni Kaloy ang piraso ng damit ni Maya na nalaglag mula sa sanga. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang nilalang. Ang kanyang isipan ay naglalaro sa mga imahe na nakita niya. Ang bata, ang pulang mata, ang anino na may pakpak, at ang pakiramdam ng enerhiya sa kanyang katawan. "Kuya," sabi ni Tikboy, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Hindi lang mga hayop ang nawawala dito, di ba? Hindi lang mga multo ang nasa kuweba ng hiwaga." Tumingin si Kaloy sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pagkatakot at pag-aalala. "Oo, Tikboy," sagot niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Mas masahol pa roon. Napansin ni Kaloy ang isang bagay na nakasabit sa isang sanga malapit sa lugar kung saan sila umatake. Lumapit siya at kinuha ito. Isang maliit na anting-anting na gawa sa kahoy, may mga kakaibang ukit.
Agad niyang naramdaman ang enerhiya na nagmumula rito. Isang enerhiya na tila pamilyar sa kanya. Ngunit naiiba sa naramdaman niya kanina. Tiningnan niya ang mga ukit. Ito ang mga simbolo na nakita niya sa mga puno kanina. "Ano yan, kuya?" tanong ni Tikboy. Lumapit siya. "Hindi ko alam," sabi ni Kaloy. Pinagmamasdan ang anting-anting. "Pero pakiramdam ko, ito ang nagdala sa atin dito. O marahil, ito ang nagpapakita sa atin ng daan." Tumingin siya sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan ang mga anino ay tila mas makapal pa. Nakakaramdam siya ng kakaibang pang-akit, isang pagtawag na tila nagmumula sa pinakaloob ng kanyang pagkatao. "Tikboy," sabi niya, ang kanyang tinig ay matatag na ngayon, puno ng determinasyon. "Kailangan nating malaman kung ano ang nasa kuweba ng Hiwaga. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari kay Maya at kung ano ako." Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kagubatan, kung saan ang mga anino ay tila buhay, nakakita sila ng isang maliit, halos natatakpan ng mga baging na pasukan, tila isang bibig na nakabukas, naghihintay na lamunin sila. Ito ang pasukan patungo sa kuweba ng Hiwaga. Ang pasukan sa kuweba ng Hiwaga ay tila isang bibig na nakabukas sa kadiliman, nababalot ng mga baging na parang buhok ng isang matandang bruha. Bumubulong ang hangin mula rito, isang malamig na simoy na may kasamang amoy ng mamasa-masang lupa at hindi maipaliwanag na kakaibang samyo. Parang pinaghalong bulaklak at nabubulok na laman. Tumayo sina Kaloy at Tikboy sa harap nito. Ang kanilang mga puso'y kumakabog ng malakas sa kanilang mga dibdib. "Handa ka na, Tikboy?" tanong ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa ibabaw ng tunog ng hangin na tila bumubulong ng mga pangalan. Tumango si Tikboy, bagaman nakikita ni Kaloy ang panginginig ng kanyang mga kamay. "Para kay Maya, kuya, at para sa baryo." Nakahinga ng malalim si Kaloy. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang kakaibang anting-anting na nakuha niya sa kagubatan. Tila may init na nanggagaling rito. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas, ngunit kasabay nito, mas lalong nagpaparamdam ng kakaibang enerhiya sa kanyang sistema. Dahan-dahan, pumasok sila sa loob ng kuweba. Ang kadiliman ay halos perpekto, maliban na lamang sa mahinang liwanag na tila nagmumula sa mga kakaibang kristal na nakakabit sa mga pader ng kuweba. Ang mga ito'y kumikinang na may iba't ibang kulay, berde, lila at isang nakakabahalang kulay na parang dugo. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay umaalingaw-ngaw na tila ginagambala ang matagal ng katahimikan ng lugar. Habang naglalakad sila, nagsimulang magbago ang pakiramdam ni Kaloy. Nagsimula itong parang isang mahinang ugong sa kanyang pandinig na unti-unting lumakas, na tila nagiging isang awit. Isang awit na puno ng kalungkutan, galit at paghihintay. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo at tila may bumubulong sa kanyang isipan. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit nakakaramdam siya ng koneksyon dito. "Kuya, okay ka lang?" tanong ni Tikboy. Napansin ang pagbabago sa kilos ng kanyang kapatid. "Oo, parang may naririnig ako," sabi ni Kaloy. Pinipilit niyang ituon ang kanyang isipan. Isang tinig. Bigla ang mga kristal sa pader ay nagsimulang lumiwanag ng mas matingkad at ang mga anino sa paligid ay tila nagsimulang gumalaw ng kusa. Nagsimula ring lumakas ang mga bulong. Ngayon ay mas malinaw na, mga pangalan,
mga salita ng sinaunang wika at mga pangakong puno ng kapangyarihan. Naramdaman ni Kaloy ang pagbigat ng kanyang dibdib. Tila may kung anong humihila sa kanya palayo kay Tikboy, patungo sa isang mas madilim na bahagi ng kuweba. "Tikboy, huwag kang bibitaw," hiyaw ni Kaloy. Ngunit tila hindi na niya makontrol ang kanyang mga paa. Sa isang iglap, biglang lumakas ang liwanag mula sa isang malaking kristal sa unahan. At kasabay nito, isang nakakabinging sigaw ang umaling-aungaw mula sa kadiliman. Isang nilalang na hindi pa nila nakikita noon ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Ito'y malaki, may mga pakpak na gawa sa maitim na balat. At ang mga mata nito ay kumikinang na pula, katulad ng mga nakita ni Kaloy sa kanyang pangitain. Ang mga kuko nito ay matutulis at ang mga ngipin nito ay parang mga sibat. Napaatras si Tikboy, ngunit si Kaloy ay tila nanigas sa kinatatayuan. Ang nilalang ay sumugod sa direksyon ni Kaloy. Ang mga pakpak nito ay bumubugso ng malakas na hangin na nagpapalipad ng alikabok at maliliit na bato. Ang mga bulong sa isipan ni Kaloy ay lalong lumakas na tila nag-uutos sa kanya. "Lumaban ka!" sigaw ng isang tinig sa kanyang isipan. "Ipakita mo kung sino ka." Sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari, nang ang nilalang ay malapit ng dumapo kay Kaloy, isang malakas na enerhiya ang bumulwak mula sa katawan ni Kaloy. Hindi ito ang mahinang enerhiya na naramdaman niya kanina. Ito ay mas malakas, mas mabagsik. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa isang kakaibang kulay at ang kanyang mga kamay ay tila nababalot ng maitim na usok. Sa isang malakas na sigaw, itinulak ni Kaloy ang kanyang enerhiya. At isang puwersa ang bumungad sa nilalang. Itinapon ito ng malakas pabalik sa pader ng kuweba. Umugong ito sa sakit at pagtataka. Ang mga pulang mata nito ay nakatitig kay Kaloy na may halong takot. Hindi ito inaasahan. Hindi ito ang inaasahan nilang kalaban. Nahihirapang huminga, naramdaman ni Kaloy ang pagod na bumabalot sa kanyang katawan. Tila may kumain ng kanyang lakas. Ngunit ang enerhiya sa loob niya ay hindi nawala. Ito ay tila natutulog lamang, naghihintayin kuya. Sigaw ni Tikboy. Tumakbo siya palapit kay Kaloy. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkamangha. Anong nangyari sa'yo? Napatingin si Kaloy sa kanyang mga kamay. Ang maitim na usok ay nawala na, ngunit ang pakiramdam ng kakaibang enerhiya ay nanatili. Tumingin siya sa nilalang na nakahandusay sa pader. Ang mga mata nito ay tila mas matalino na ngayon. Tila sinusuri siya. Hindi ito isang simpleng halimaw. Ito ay isang bagay na mas matanda, mas mapanganib. "Hindi ko alam, Tikboy," sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit may kakaibang determinasyon. "Pero pakiramdam ko, kilala ko siya at pakiramdam ko, kilala niya ako." Biglang, ang tinig na narinig niya sa kanyang isipan ay muling nagsalita. Ngunit ngayon ay mas malinaw, tila mas malapit. Ito ay isang tinig na may pagmamalaki at paghihintay. Sa wakas, bulong ng tinig sa isipan ni Kaloy. "Sa wakas, nakauwi ka na, aking anak. Ang dugo ng halang ay dumadaloy sa iyong mga ugat. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay nasa iyo. Hayaan mong gabayan ka namin." Namilipit si Kaloy sa sakit, hindi dahil sa pisikal na pinsala, kundi dahil sa impormasyong tila bumabagsak sa kanyang isipan. Halang, dugo ng kadiliman. Ang mga salitang ito ay tila nag-uugnay sa lahat ng kanyang nararamdaman, sa lahat ng kakaibang nangyayari sa kanya. "Anak,
Bulong ni Tikboy. Napansin ang paghihirap ni Kaloy. Anong sinasabi ng tinig na yan? Wala yon, sabi ni Kaloy. Pinipilit niyang magpakatatag. Naramdaman niya na ang enerhiya sa loob niya ay tila sumasagot sa tinig na iyon na parang may sariling buhay. Kailangan nating umalis dito. Ngunit habang sinusubukan nilang tumayo, mas lalong lumakas ang mga kristal sa pader at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Na parang mga pader na nagsasara sa kanila. Mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba, isang tinig na hindi tulad ng tinig sa isipan ni Kaloy ang narinig. Isang tinig na puno ng galit at kasakiman. Isang tinig na tila nagmumula sa maraming bibig ng sabay-sabay. Hindi pa kayo makakaalis. Wika ng tinig na tila nagmumula sa mismong bato ng kuweba. Marami pa kayong kailangang makita. Marami pa kayong kailangang maramdaman. Naramdaman ni Kaloy ang lamig na hindi dulot ng hangin, kundi ng takot. Ito ay isang takot na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Tikboy at para sa lahat ng nasa baryo ng Maligaya. Ang kuweba ng Hiwaga ay hindi lamang tirahan ng mga halimaw. Ito ay isang lugar na may sariling kalooban at tila ito ay naglalaro sa kanila. Bapwat Teghi, ang makapangyarihang liwanag mula sa mga kumikinang na kristal sa kuweba ng Hiwaga ay tila nagiging mas matindi, na nagpapalabas ng mga aninong gumagalaw na parang mga nagsasayawang mga diablo sa mga pader. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Kapitan Elias. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanuksong ngiti habang hawak ang batang si Maya na umiiyak at nanginginig sa takot. Nasa kanyang tabi ang malaking anting-anting na nakasabit sa pasukan ng malaking silid, isang simbolo ng kanyang pagtataksil. "Hindi mo magagawa to, Elias," sigaw ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkadismaya. Tumingin siya sa batang si Maya. Ang kanyang puso ay bumigat sa bigat ng responsibilidad. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang kumikibot. Ang enerhiya sa loob niya ay tila nag-uumapaw. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano ito kontrolin ng maayos. Natawa ng malakas si Kapitan Elias. Ang tawa niya ay tunog ng tuyong kahoy na nababasag. Walang buhay at nakakakilabot. Hindi ko magagawa. Kaloy, ikaw ang tunay na anak ng lugar na ito. Ang dugo ng halang ay dumadaloy sa iyo. Gaya ng sa akin, gaya ng sa mga nilalang na ito. Itinuro niya ang paligid kung saan tila nagmumula ang mga bulong at ang mahihinang ungol. Ang pagtataksil ay hindi ang pakikipag-alyansa ko sa kanila, kundi ang pagtanggi mo sa iyong tunay na pinagmulan. Naiintindihan na ni Kaloy ang lahat. Ang mga kwento tungkol sa mga nawawalang hayop, ang pagkawala ni Maya, ang mga babala tungkol sa kuweba ng Hiwaga, at maging ang mga kakaibang karanasan niya. Lahat ay bahagi ng plano ni Elias. Ang matandang pinagkakatiwalaan nila ang siyang naglalagay sa kanila sa panganib. Ang mga ito ay halimaw, Elias. Sila ay kumakain ng tao. Sigaw ni Tikboy, pumagit na kay Kaloy at kay Maya, handang protektahan ang kanyang kapatid at ang bata. "Mga halimaw," muling tumawa si Elias. "Sila ang tunay na may-ari ng mundong ito. Kami ay mga tagapagmana lamang. At ngayon, sa pamamagitan ng iyong dugo, Kaloy, at ang buhay ni Maya, magiging ganap ang aming kapangyarihan. Ang pagkakaisa ng tao at ng kadiliman ay maghahari sa Maligaya." Habang nagsasalita si Elias, tila lalong lumalakas ang enerhiya sa paligid.
Ang mga kristal ay nagsimulang umikot at ang mga anino ay tila nagiging mas makapal. Bumubuo ng mga figura na tila mga aswang. Mula sa isang sulok lumabas ang isang malaking figura na may mga pakpak, ang nilalang na unang sumugod kay Kaloy. Ngunit ngayon, hindi na ito nag-iisa. Marami pang iba, mas malalaki at mas nakakatakot, ang lumabas mula sa mga bitak sa pader ng kuweba. Ang mga aswang. Panahon na para magsimula ang ritual, sabi ni Elias. Itinuro si Maya sa harap ng isang malaking altar na gawa sa bato sa gitna ng silid. Ang pinakahuling sakripisyo. Hindi! Sigaw ni Kaloy. Naramdaman niya ang galit na bumubulwak sa kanyang dibdib, isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Hindi ko hahayaan yan. Sa pagiging desperado, tinawag ni Kaloy ang enerhiya na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung paano, ngunit tila ang kanyang kalooban ang nagiging sandata. Isang malakas na bugso ng maitim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang mga kamay. Tumama sa anting-anting na hawak ni Elias na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang anting-anting ay nagkadurog at ang bata na si Maya ay nalaglag mula sa bisig ni Elias, ngunit mabilis siyang nasalo ni Tikboy. Nagulat si Elias. Ang kanyang plano ay nagulo. Imposible. Ang iyong dugo ay dapat sumunod sa akin. Hindi ako ang ninuno mo. Sigaw ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay tila nagbabago, nagiging mas malalim, mas may pagbabanta. Ako si Kaloy at ipagtatanggol ko ang aking bayan. Sa galit, sinugod ni Elias si Kaloy. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ngunit hindi niya inaasahan ang bilis at lakas ni Kaloy. Kahit hindi pa niya lubusang kontrolado ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga kilos ay tila natural na. Parang ang kanyang katawan ay alam kung paano lumaban. Nagpalitan sila ng mga suntok. Ang bawat isa ay may kakayahang makasakit ng malalim. Samantala, habang naglalaban sina Kaloy at Elias, tinitingnan ni Tikboy si Maya na umiiyak at natatakot. Tahan na Maya, bulong niya. Nandito kami. Nakita ni Binibining Tala ang pagkakataon. Habang abala ang mga aswang at si Elias, lumapit siya sa altar. Kumuha siya ng isang maliit na bag mula sa kanyang kasuotan na puno ng mga dahon at ugat. Binigyan niya ng isang maliit na piraso ng gamot si Tikboy. Ibigay mo yan sa bata, Tikboy. Papatulugin nito ang kanyang takot pansamantala. At pagkatapos, kailangan mong dalhin siya palabas dito. Naguguluhan man, sinunod ni Tikboy ang tagubilin. Pagkatapos bigyan ng gamot si Maya, na agad namang nakatulog, tumingin siya kay Binibining Tala. At ikaw, Binibining Tala? Tanong ni Tikboy. May kailangan akong gawin, sabi ng matandang albularyo. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Isang bagay na matagal ko nang pinaghahandaan. Habang lumalaban si Kaloy kay Elias, nagsimulang magbasa ng mga sinaunang salita si Binibining Tala. Ang mga salitang ito ay tila nagpapalakas sa mga kristal at ang mga anino sa pader ay nagsimulang maging mas makapal. Bumubuo ng isang malaking proteksyon sa paligid ng altar at ng natutulog na si Maya. Naramdaman ni Elias ang pagbabago. Ang kanyang kapangyarihan ay tila humihina. Anong ginagawa mo, matandang hukluban? Sigaw niya kay Binibining Tala. Isinasara ko ang daan, sagot ni Binibining Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Isinasara ko ang koneksyon na nagbibigay buhay sa inyo dito sa kuweba.
Nagalit ng husto si Elias. Binitawan niya si Kaloy at sumugod patungo kay Binibining Tala. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ngunit bago pa man siya makarating, hinarang siya ni Kaloy. "Hindi na," sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay malakas at matatag. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tila kumukontrol na siya ngayon. "Tapos na ang laro mo, Elias." Nagkaroon ng huling, nakakabaliw na laban sa pagitan ni Kaloy at Elias. Ang mga sigawan, ang mga suntukan at ang tunog ng enerhiya na nagbabanggaan ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Sa huli, sa isang malakas na bugso ng enerhiya mula kay Kaloy, naitulak niya si Elias palayo na nagdulot ng malaking pinsala sa altar ng mga bato. Kasabay nito, natapos ni Binibining Tala ang kanyang ritual. Ang mga kristal ay biglang nagdilim at ang mga anino ay tila nagsimulang umatras pabalik sa mga pader. Ang mga aswang na naroon ay nagsimulang maglaho na parang mga usok na bumabalik sa pinagmulan nila. Napasigaw si Elias sa galit at pagkabigo. Tumingin siya kay Kaloy. Ang kanyang muka ay puno na ng pagkamuhi. "Hindi ito ang katapusan, batang halang. Babalikan kita." Pagkatapos ay, sa isang iglap, ang buong kuweba ay nagsimulang yumanig. Ang mga bato ay nagsimulang bumagsak mula sa kisame. Ang liwanag mula sa mga kristal ay tuluyang nawala at ang kadiliman ay bumalot sa lahat. "Kailangan na nating umalis dito," sigaw ni Tikboy. Dala-dala ang natutulog na si Maya. Hinawakan ni Kaloy ang kamay ni Tikboy. "Sumunod kayo sa akin!" Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang pandama na tila mas lumakas dahil sa mga nangyari, nagawa ni Kaloy na makahanap ng daan palabas habang gumuho ang kuweba sa kanilang likuran. Ang huling bagay na narinig nila ay ang sigaw ni Elias na nahuhuli sa mga bumabagsak na bato. Ang mga pader ng kuweba ng Hiwaga ay bumabagsak, nagbubulwak ng alikabok at mga bato na tila nagbabanta na lamunin sila ng kadiliman. Ang dating kumikinang na mga kristal ay tuluyan ng namatay. Naiwan ang mga ito na tila mga mata ng patay na halimaw. Ang malakas na tinig ni Elias na puno ng puot at pagkabigo ay tuluyan ng natabunan ng ingay ng pagguho. "Kaloy, Tikboy, dito!" Ang tinig ni Binibining Tala ay nagmula sa isang mas maliit na daanan sa gilid ng silid kung saan naganap ang huling sagupaan. Dala niya ang kanyang tungkod na may mga nakasabit na anting-anting na tila nagbibigay ng mahinang proteksyon laban sa mga bumabagsak na bato. Mabilis na tumakbo si Kaloy, habang buhat-buhat ni Tikboy ang natutulog na si Maya. Sumunod sila kay Binibining Tala sa makitid na daanan na tila hindi gaanong apektado ng pagguho. Ang hangin dito ay mas sariwa na nagpapahiwatig na malapit na sila sa labas. "Nasaan na si Elias?" hingal na tanong ni Tikboy habang inaalalayan si Maya. "Naiwan siya doon," sagot ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod ngunit may bahid ng kaluwagan. Naramdaman niyang tila may bahagi ng kanyang pagkatao na nalibing kasama ng kuweba at ni Elias. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tila humupa na, ngunit ang pakiramdam ng pagiging iba ay nanatili. "Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ninyo," sabi ni Binibining Tala. "Ang kuweba ay nagsasara na. Hindi na ito makakakuha pa ng mas maraming buhay o makakapagbigay ng kapangyarihan sa mga tulad ni Elias." Sa wakas, lumabas sila sa isang maliit na siwang sa gilid ng bundok
malayo sa pangunahing pasukan na kanilang pinasukan. Ang sikat ng araw ay tila napakaliwanag sa kanilang mga mata, nasanay sa kadiliman ng kuweba. Ang mga puno sa paligid ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit ang kaligtasan ay hindi pa ganap. Nang nasa labas na sila, tiningnan ni Tikboy ang paligid. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. "Kuya, tingnan mo." Sa di kalayuan, nakita nila ang ilang mga tao mula sa baryo. Naghahanap. Kasama nila si Kapitan Miguel, isang mas bata at mas malakas na lalaki kaysa kay Elias, na siya raw ang pumalit na kapitan matapos ang biglaang pagkawala ni Elias ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit hindi ito ang ikinagulat ni Tikboy. Kasama ni Kapitan Miguel ay may ilang mamamani, may ilang mga lalaki na armado ng mga itak at sibat, at ang kanilang mga mata ay tila may kakaibang kislap, at ang kanilang mga ngiti ay hindi kanais-nais sa tamis. "Mukhang may masamang balita pa tayong dala," sabi ni Kaloy. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin. Ang kapayapaan na inakala nilang natagpuan nila ay tila isang ilusyon lamang. "Hindi lang sila ang naghahanap sa atin," sabi ni Binibining Tala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa grupo. May iba pa. Ang mga kasamahan ni Elias. Ang mga pinili niyang maging bantay ng kadiliman. Biglang, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gilid. Isang grupo ng mga lalaki na armado ng mga itak at mukhang mga taong sindak ang lumabas mula sa mga puno. Ang kanilang pinuno ay isang lalaki na may malalaking muscles at mga peklat sa mukha na tila wala ng katinuan sa kanyang mga mata. "Nandyan sila," sigaw ng lalaki. "Nakita natin sila. Sila ang nagdala ng kapahamakan sa kuweba. Sila ang kasabwat ni Elias." Natauhan si Tikboy. Ang lalaking ito, si Mang Nestor, ay kilala sa baryo bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Elias. Ngayon, mukhang siya na ang namumuno sa mga naiwang tauhan ni Elias. "Tikboy, dalhin mo si Maya at si Binibining Tala palayo," sigaw ni Kaloy. Inihanda ang kanyang sarili. Naramdaman niya muli ang enerhiya na bumabalik sa kanyang katawan, hindi kasing lakas ng dati, ngunit sapat na. "Ako na ang bahala dito." "Hindi, kuya. Hindi ka mag-isa," sigaw ni Tikboy. Ngunit alam niya na kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang kapatid. Kung hindi sila makakaalis, wala ring saysay ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Tumakbo si Tikboy kasama si Maya at Binibining Tala habang si Kaloy ay humarap sa grupo ni Mang Nestor. Napansin niyang kasama sa grupo ni Mang Nestor ang ilan sa mga dating taga-baryo na tila na bago na rin ang pananaw. Ang kanilang mga mata ay mapanglaw at ang kanilang mga kilos ay parang mga robot. "Nasaan na ang iyong kapangyarihan ngayon, batang halang?" Pangasar ni Mang Nestor, lumapit kay Kaloy. "Ang iyong lakas ay nagmula sa kuweba. Ngayon na ito ay gumuho na, wala ka ng silbi." Natawa ng mahina si Kaloy. "Hindi mo alam ang sinasabi mo." Sa pag-iisip na ang kanyang lakas ay nagmumula lamang sa kuweba, nagkamali si Mang Nestor. Ang lakas ni Kaloy ay hindi lamang mula sa kuweba. Ito ay mula sa kanya. Ang mga pangyayari sa kuweba ay nagbukas lamang ng kanyang kakayahan. Agad na sumugod si Mang Nestor, kasunod ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa bawat pag-atake nila, tila mas lalong lumalakas si Kaloy. Hindi man ito kasing lakas ng dati. Nagawa niyang iwasan ang mga suntok at itak at gamitin ang kanyang kaalaman sa pangangaso
upang mapabagsak isa-isa ang mga kalaban. Ang kanyang mga galaw ay tila mas natural na ngayon, mas may tiwala. Habang nagaganap ang laban, nakita ni Kaloy ang isang mukha sa grupo ng mga kalaban na pamilyar sa kanya. Si Mang Pedring, ang dating tagabantay ng mga hayop sa baryo, na nawala rin ilang linggo na ang nakakaraan. Ang mga mata ni Mang Pedring ay mapupula at walang buhay, na tila kontrolado ng ibang puwersa. Nang makita siya ni Kaloy, tila may bahid ng pag-aalangan sa kanyang mukha, na agad ding napalitan ng kawalan ng damdamin. "Mang Pedring, lumaban ka!" sigaw ni Kaloy. Ngunit tila hindi siya naririnig. Naisip ni Kaloy ang sinabi ni Binibining Tala na ang mga kasamahan ni Elias ay mga bantay ng kadiliman. Ang kanilang mga sarili ay ginamit upang maging mga kasangkapan. Sa huli, natalo ni Kaloy ang lahat ng kalaban, kabilang si Mang Nestor na tumakbo palayo matapos makita ang lakas ni Kaloy. Ngunit ang tagumpay ay may kaakibat na kalungkutan. Ang kanyang mga dating kapitbahay, ang mga taong kilala niya, ay tila nawala na ang kanilang pagkatao. Sa paglubog ng araw, bumalik si Tikboy dala si Maya at si Binibining Tala. Tila ligtas na sila sa ngayon. Ngunit ang mga tanong ay nanatili. "Ano na ang mangyayari sa kanila, kuya?" tanong ni Tikboy, tumutukoy sa mga dating taga-baryo na tila nawalan ng sarili. "Hindi ko alam," sagot ni Kaloy, tumingin sa malayo, patungo sa baryo ng Maligaya, na ngayon ay tila mas malayo pa ang distansya. "Pero kailangan nating malaman kung paano sila pagagalingin. At kailangan nating maging handa. Baka hindi pa tapos ang lahat." Pinagmasdan ni Binibining Tala ang grupo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kapangyarihan ni Elias ay nawala na sa kuweba, ngunit ang kanyang impluwensya ay maaaring manatili. At ang mga aswang, hindi sila basta-basta sumusuko. Tinapik ni Kaloy ang balikat ni Tikboy. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. Ang kanyang paglalakbay bilang isang halang na pinipiling lumaban para sa liwanag ay nagsisimula pa lamang. Pagkalabas nila sa kuweba ng hiwaga, ang hangin sa labas ay tila mas mabigat, mas puno ng panganib. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng madilim na kulay sa langit na tila isang babala ng nalalapit na gabi. Ang mga dating kasamahan ni Elias na ngayon ay kontrolado ng kakaibang lakas ay umatras patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Dala-dala ang kanilang mga armas, ngunit hindi na nila tinangkang lapitan sina Kaloy, Tikboy at Binibining Tala. Tila naghihintay sila ng mas tamang pagkakataon. "Kailangan nating bumalik sa baryo," sabi ni Tikboy, habang mahigpit na yakap-yakap si Maya, na ngayon ay mahimbing na natutulog sa yakap ni Binibining Tala. "Kailangan nating sabihin sa iba ang nangyari." "Hindi pa tayo ligtas," sabi ni Kaloy. Ang kanyang mga mata ay alerto habang nagmamasid sa paligid. Naramdaman niya na ang enerhiya sa loob niya ay hindi ganap na nawala. Ito ay tila natutulog lamang, ngunit handang gumising anumang oras. Alam ni Elias na nakaligtas tayo, at alam niyang nawala ang kanyang kapangyarihan sa kuweba. Kung siya nga ang pinuno ng mga ito, hindi siya basta-basta susuko. "May tama na ang iyong kapatid," sabi ni Binibining Tala. Ang kanyang tinig ay seryoso. Ang kapangyarihan ni Elias ay humina, ngunit hindi nawala. Ang mga kasamahan niya ay nabaling sa kanya bilang kanilang bagong pinuno. At ang mga aswang, hindi sila basta-basta nagpapatalo.
Kung ang kuweba ng hiwaga ang kanilang puso, sila ay maghahanap ng bagong pusod kung saan mananatili ang kanilang kapangyarihan. Naisip ni Kaloy ang mga salita ni Elias. Ako ang iyong ninuno. Ang dugo ng halang ay nasa iyo. Mayroon pa bang ibang koneksyon sa pagitan nila? Mayroon pa bang ibang lihim na nakatago? Kailangan nating malaman kung ano ang plano nila. Sabi ni Kaloy, ang kanyang tinig ay matatag. Kung ang kuweba na ang kanilang puso, dapat nating hanapin ang bagong puso na iyon bago pa nila ito mapalakas ulit. Naisip ni Binibining Tala ang mga sinaunang alamat. May mga lugar sa Sierra Madre na sinasabing pinagmumulan ng kakaibang enerhiya. Mga lugar kung saan ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga espiritu ay manipis. Isa na roon ang isang sinaunang puno ng balete sa pinakaloob ng gubat na tinatawag ng mga matatanda na pusod ng kadiliman. May isang lugar, sabi ni Binibining Tala, na kilala bilang pusod ng kadiliman. Ito ay isang sinaunang puno ng balete na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. Sinasabing ang mga aswang ay madalas magtipon doon upang isagawa ang kanilang mga ritual, lalo na kapag ang kanilang dating pinagmulan ay nasira. Pusod ng kadiliman, ulit ni Kaloy. Tila nababalot ng pangalan na iyon. Naramdaman niya ang kakaibang pang-akit dito. Isang pamilyar na pakiramdam ng kapangyarihan na tila naghihintay sa kanya. Hindi tayo maaaring maghintay pa, sabi ni Tikboy. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung doon sila pupunta, doon tayo pupunta. Kailangan nating pigilan sila bago pa sila magsimulang muli. Sa kabila ng pagod at pagod, naglakad sila patungo sa puso ng kagubatan. Ang gabi ay bumaba na at ang kadiliman ay tila mas matindi pa kaysa dati. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw at ang mga tunog ng kagubatan ay tila nagiging mas nakakatakot. Ang mga dating taga-baryo na kontrolado ni Elias ay tila naglaho. Marahil ay naghahanda para sa isang mas malaking pag-atake. Sa bawat hakbang, mas nararamdaman ni Kaloy ang pagtawag ng pusod ng kadiliman. Tila may bahagi ng kanyang pagkatao na nakakabit dito. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Ang enerhiya sa loob niya ay unti-unting bumabalik, mas malakas kaysa dati, na tila nag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating nila ang isang malaking liwanag sa gitna ng kagubatan. Sa gitna ng isang malawak na bilog ng mga puno, nakatayo ang isang higanting puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga braso na nakahawak sa lupa at ang mga sanga nito ay umaabot sa langit na tila niyayakap ang buwan. Sa paligid ng puno, ang hangin ay kumikislap na may maitim na enerhiya at maririnig ang mahihinang ungol at bulong. Ito ang pusod ng kadiliman. Sa paligid ng puno, nakita nila ang maraming figura. Ang mga aswang, sila ay nasa iba't ibang anyo. Ang iba ay parang mga tao na may pulang mata. Ang iba naman ay may mahahabang dila at pakpak. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Mang Nestor na tila siya na ang bagong pinuno ng grupo. Sa kanyang tabi, nakita nila si Kapitan Elias na tila nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit at determinasyon. Nandito na sila. Sigaw ni Mang Nestor, tinuturo si Kaloy. Ang mga traidor, ang mga pumigil sa ating pag-usbong. Agad na napalibutan si Kaloy, Tikboy
at binibining tala ng mga aswang. Ang mga mata ng mga halimaw ay nakatuon kay Kaloy. Tila sa kanya nakasalalay ang kanilang pag-asa o ang kanilang pagbagsak. "Nandito na ang ating bagong pinuno," sabi ni Elias. Tumayo ng tuwid kahit na halata pa ang kanyang kahinaan. Tumingin siya kay Kaloy. Ang kanyang tinig ay puno ng paghahamon. "Sumali ka sa amin, Kaloy. Ang iyong dugo ay para sa amin. Ang iyong lakas ay para sa amin. Tayo ang maghahari." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natinag si Kaloy. Ang mga salita ni Elias ay hindi na nakakaimpluwensya sa kanya. Nakita niya ang mga aswang, ang kanilang kasamaan, ang kanilang kagustuhang manakit at kumain. Naramdaman niya ang pagtatanggol kay Tikboy at kay Binibining Tala sa kanyang tabi. "Hindi," sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, na nangingibabaw sa mga bulong ng kadiliman. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay nagsimulang bumalik, mas malakas kaysa dati. "Ako ay lalaban para sa liwanag, hindi para sa kadiliman." Habang sinasabi niya ito, ang mga ugat ng puno ng balete ay tila nagsimulang gumalaw at ang mga anino sa paligid ay tila nagsimulang sumipsip ng liwanag mula sa buwan. Ang pusod ng kadiliman ay tila naghahanda na para sa isang malaking ritual. Sa pusod ng kadiliman, ang hangin ay bumibigat, mabibibiga, nababalot ng maitim na enerhiya na tila humihigop ng liwanag mula sa buwan. Ang mga ugat ng dambuhalang puno ng balete ay gumagalaw na parang mga ahas, at ang mga anino sa paligid ay mas nagiging makapal, bumubuo ng mga nakakatakot na hugis. Si Kaloy, na nakatayo sa harap ng kanyang mga kaaway, ay ramdam ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Hindi lamang ang enerhiya na naramdaman niya sa kuweba, kundi isang mas malalim, mas kontroladong lakas na tila nanggagaling sa kanyang pagtanggi sa kadiliman. "Hindi ako sasali sa inyo," sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay matatag, nangingibabaw sa mga ungol ng mga aswang. "Ang aking dugo ay hindi para sa inyo." Gumisi si Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. "Matapang ka, batang halang, ngunit hindi sapat ang tapang laban sa aming kapangyarihan." Itinaas niya ang isang kakaibang bagay. Sayang di makuway binaan. Ay, isang patpat na nababalot ng mga tila mga buhok ng tao at may nakasabit na mga maliit na buto. Ang ritual ay magsisimula na at sa pamamagitan nito, kami ang magiging hari. Sa kanyang tabi, si Kapitan Elias ay nakatayo. Mukhang mas malakas na ngayon kaysa noong sila'y naglaban sa kuweba. Ang kanyang mga sugat ay tila naghilom at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang pulang liwanag. "Kaloy," sabi ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. "Napakalaki ng iyong potensyal. Napakasunod-sunod mo pa rin sa mga emosyon. Sumama ka na sa amin. Magiging Diyos tayo." "Hindi ako Diyos," sagot ni Kaloy. "Ako ay tao at lalaban ako para sa mga tao." Habang nagbabanggaan ang mga salita, nagsimula ng kumilos ang mga aswang. Ang iba ay sumugod papalapit. Ang kanilang mga kuko at ngipin ay nakahandang sumakmal. Ang iba naman ay nagsimulang umikot sa paligid, kumakanta ng mga nakakatakot na salita na tila nagpapalakas sa puno. "Tikboy, Binibining Tala, protektahan ninyo si Maya." Sigaw ni Kaloy, inihanda ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, alam na niya kung ano ang gagawin. Ang enerhiya sa kanyang katawan
ay hindi lamang isang lakas. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Maaari niya itong gamitin, hindi para manakit, kundi para protektahan. Nagsimulang lumabas ang maitim na enerhiya mula sa mga kamay ni Kaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito parang bumubulwak lamang. Ito ay tila kumokontrol na niya, na parang isang kalasag na umiikot sa kanya. Nang sumugod ang unang grupo ng mga aswang, itinulak niya ang kanyang enerhiya. At sa halip na manakit, ang mga aswang ay tila napaatras, nalilito sa kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanila. Anong klaseng kapangyarihan yan? Sigaw ni Elias, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at galit. Hindi ito ang lakas na nakuha mo sa amin. Ito ang lakas na nagmumula sa pagpili kung lumaban para sa tama, sabi ni Kaloy, habang patuloy na itinataboy ang mga aswang. Samantala, malayo sa labanan, si Tikboy ay mahigpit na hawak si Maya, habang si Binibining Tala ay abala sa paghahanda ng mga anting-anting at mga gamot. Naramdaman ni Binibining Tala ang paglakas ng enerhiya sa pusod ng kadiliman at alam niya na ang ritual ay malapit nang matapos. Tikboy, sabi ni Binibining Tala, ang kanyang tinig ay nagmamadali. Ang bata ay kailangang mailayo dito. Ang enerhiyang ito ay maaaring makasama sa kanya. Saan po natin siya dadalhin? Tanong ni Tikboy. May daanan ako na alam, sagot ni Binibining Tala. Dadalhin ko siya sa isang ligtas na lugar. Kailangan kong bumalik dito pagkatapos. Ang ating laban ay hindi pa tapos. Napagkasunduan nila. Habang si Binibining Tala ay naghanda para ilabas si Maya sa isang lihim na daanan, si Tikboy ay naiwan upang tumulong kay Kaloy. Bumalik ang atensyon ni Kaloy sa labanan. Ang mga aswang ay mas nagiging agresibo at tila mas lalong lumalakas ang kanilang mga ungol habang ang ritual ay nagpapatuloy. Naramdaman ni Kaloy na kailangan niyang gawin ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa pagtataboy lamang. Kailangan niyang sirain ang ritual mismo. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagbabago sa isipan ni Kaloy. Naisip niya ang mga salita ni Binibining Tala tungkol sa pusod ng kadiliman at ang puno ng balete. Ito ang sentro ng lahat. Kailangan kong sirain ang puno. Sigaw ni Kaloy kay Tikboy na nagmamadaling lumapit sa kanya. Ano? Kuya, imposible mo yan. Sigaw ni Tikboy. Hindi, sabi ni Kaloy. Kailangan nating putulin ang koneksyon nila. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naintindihan ni Tikboy ang kahulugan ng kanyang kapatid. Tumakbo siya upang kumuha ng pinakamalapit na maliit na itak na nakita niya. Habang si Kaloy ay patuloy na lumalaban kay Elias at Mang Nestor, na tila nagiging mas malakas dahil sa lumalakas na ritual, si Tikboy ay nagmadali patungo sa puno ng balete. Ang mga ugat ng puno ay tila humaharang sa kanya at ang mga anino ay nagiging mas makapal. Ngunit sa bawat pagbaba ng araw, mas lalo siyang nagiging determinadong gawin ang kanyang tungkulin. Naisip niya si Maya, si Kaloy at ang kanilang baryo. Habang nakikipaglaban si Kaloy kay Elias, ramdam niya ang paghina ng enerhiya sa paligid, ngunit hindi dahil sa pagod niya, kundi dahil sa pagkilos ni Tikboy. Hindi, hasad tunti, sigaw ni Elias, ramdam ang pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Hindi mo magagawa yan. Sa isang desperadong kilos, itinulak ni Elias si Kaloy na nagpadalala sa kanya papalayo. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Tikboy ang pinakamahinang bahagi ng puno.
Isang ugat na tila hindi gaanong nakakabit sa lupa. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, isinaksak niya ang maliit na itak. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ng liwanag at enerhiya ang lumabas mula sa puno. Ang mga ugat ay nagsimulang maglaho. At ang mga anino ay tila nagsimulang umurong. Ang mga aswang na naroon ay nagsimulang magsigawan sa sakit at pagkawala ng kanilang lakas. Hindi, sigaw ni Elias, nakatingin sa puno na tila nawawalan ng buhay. Hindi maaari. Kasabay nito, ang mga tao mula sa baryo na kontrolado ni Elias ay nagsimulang magkamalay. Ang kanilang mga mata ay bumalik sa normal at ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at takot. Tila naglaho ang kontrol na ibinigay ni Elias at ng mga aswang. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Kaloy si Elias na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Sa kabila ng pagod, nagawa ni Kaloy na makatayo. "Tapos na ang lahat, Elias," sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. Sa huling pagkakataon, nagbanggaan ang dalawa. Ang lakas ni Kaloy na ngayon ay ganap ng kontrolado ay napakalakas. Sa isang huling suntok, naitulak niya si Elias palayo patungo sa namamatay na puno ng balete. Nang tumama si Elias sa puno, tila ito ay bumigay at ang kapangyarihan ni Elias ay tila nasipsip ng puno na nagdulot ng isang huling malakas na pagsabog ng liwanag ganag na nagpatuloy sa pagkawala ng lakas ng mga aswang. Nang humupa ang liwanag, nakita ni Kaloy si Elias na nakahandusay sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nagsasara. Sa wakas, natalo na siya. Nang humupa ang malakas na liwanag at ang nakakabinging ingay mula sa puno ng balete, ang pusod ng kadiliman ay tila nagbabalik sa dating anyo nito. Isang masukal na bahagi ng kagubatan, ngunit ngayon ay may bakas ng digmaan. Ang mga ugat na dating gumagalaw na parang mga ahas ay tila tuluyan ng namatay, at ang mga anino ay hindi na kasing kapal. Si Kapitan Elias ay nakahandusay malapit sa puno. Ang kanyang mga mata ay nakapitikit at ang kanyang paghinga ay mahina na. Nakahinga ng maluwag si Kaloy. Naramdaman niya ang pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ngunit mayroon ding kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Sa wakas, natapos na ang kanilang pakikipaglaban. Nakita niya si Tikboy na tumatakbo papalapit. Dala pa rin ang natutulog na si Maya. Lumapit din si Binibining Tala. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit may ngiti ng tagumpay. "Nagawa natin, kuya," sigaw ni Tikboy. Yumakap sa kanyang kapatid. "Nagawa natin." "Oo, Tikboy," sabi ni Kaloy. Niyakap din ang kanyang kapatid. Tumingin siya kay Elias. Ngunit sa anong halaga? Lumapit si Binibining Tala kay Elias. Tiningnan niya ang matandang lalaki at sa kanyang mga mata ay may halong awa at pagkadismaya. Ang kanyang ambisyon ang nagdala sa kanya rito. Ang kanyang pagkauhaw sa kapangyarihan ang bumulag sa kanya. Tiningnan niya si Kaloy. "Ang iyong pagpili, Kaloy, ang nagligtas sa ating lahat. Pinili mo ang liwanag." Naramdaman ni Kaloy ang init ng mga salita ni Binibining Tala. Ang dugo ng halang ay nasa kanya, ngunit ang kanyang puso at ang kanyang mga desisyon ang nagpapatunay na siya ay tao. Na siya ay higit pa sa kanyang dugo. "Si Elias," sabi ni Kaloy. Tumingin sa natutulog na Elias. Ano ang mangyayari sa kanya? Ang kanyang kapangyarihan ay nawala na, sabi ni Binibining Tala.
Ang puno na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas ay namatay na. Ngayon, siya ay isang tao lamang muli. Isang taong nagkasala ng malaki Nagdesisyon sila na iwanan si Elias sa ilalim ng puno. Isang kapalaran na tila mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Ang kanyang pagmamalaki at kasakiman ang nagdala sa kanya sa puntong iyon. Pagkatapos, naglakad sila palabas ng pusod ng kadiliman, patungo sa direksyon ng baryo. Ang paglalakad ay mabigat, ngunit ang bawat hakbang ay nagbibigay ng pag-asa. Ang mga taga-baryo na dati kontrolado ni Elias ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinuan, bagaman marami sa kanila ang nalilito at natatakot sa kanilang mga nagawa. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanilang pagkawala at ang paglitaw ni Elias bilang isang kontrabida ay kumalat na. Ang mga tao ay naguguluhan, natatakot, ngunit higit sa lahat, nagpapasalamat. Kaloy, Tikboy, ligtas kayo. Sigaw ni Aling Nena Sudi yumakap sa kanilang dalawa. Nakita niya ang batang si Maya na ligtas na natutulog sa yakap ni Binibining Tala. Salamat sa inyo, sabi ni Mang Tomas, ang ama ni Maya, umiiyak sa tuwa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi dahil sa inyo. Ngunit sa kabila ng pagtanggap, mayroon pa ring mga tanong sa mga mata ng mga tao. Alam nila na may kakaiba kay Kaloy, ang enerhiyang naramdaman nila noong labanan. Alam nila na ang mga pangyayari ay higit pa sa ordinaryong kwento ng pagkawala lamang. Tumingin si Kaloy sa paligid. Nakita niya ang kanyang mga kababayan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Naramdaman niya ang pagmamahal sa kanya, ngunit naramdaman din niya ang bigat ng kanyang pagiging iba. Hindi pa tapos ang lahat, sabi ni Kaloy, lumapit kay Tikboy. Marami pa tayong kailangang gawin. Kailangan nating tulungan ang mga tao na nakalimutan ang kanilang sarili. At kailangan nating bantayan ang baryo. Tumingin si Binibining Tala sa kanya na may pag-unawa. Mayroon ka ng lakas, Kaloy. Ngayon, kailangan mong matutunan kung paano ito gamitin ng wasto. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa paglilingkod. Sumang-ayon si Kaloy. Ang kanyang paglalakbay bilang isang halang na pinipili ang liwanag ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, nagpunta si Kaloy sa tahanan ni Binibining Tala. Nag-alok siya na tumulong sa kanya sa pagpapagaling sa mga tao at sa pag-aaral ng mas marami tungkol sa kanyang sariling kakayahan. Ang iyong dugo, Kaloy, sabi ni Binibining Tala habang naghahanda sila ng mga gamot, ay hindi sumpa. Ito ay isang kaloob na kailangan mong matutunang gamitin. Mayroon kang kapangyarihan na makakita sa kadiliman at ngayon, mayroon kang kapangyarihan na labanan ito. Habang tumatayo sila sa labas ng maliit na tahanan ni Binibining Tala, tumingin si Kaloy sa mga puno ng niyog at sa malalayong bundok. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng bagong pag-asa. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang kapatid, ang kanyang mga kababayan, at ang pag-asa ng isang mas magandang bukas. Ang kanyang landas ay hindi magiging madali, ngunit alam niya na siya ay nasa tamang landas. Ang pagpili niya sa liwanag ay ang pinakamahalagang desisyon na kanyang nagawa. Ang unang sinag ng araw na tumama sa mga dahon ng niyog sa Maligaya ay tila nagdadala ng pangako ng isang bagong simula. Ang mga usok mula sa pusod ng kadiliman ay naglaho na at ang hangin ay tila mas sariwa, mas malinis. Sa gilid ng baryo,
kung saan dating nakatayo ang higanting puno ng balete. Ngayon ay mayroon na lamang isang malaking bilog ng lupa na nababalot ng mga tuyong sanga. Isang paalala ng madilim na ritual na naganap at ng kadilimang tuluyan ng nawala. Si Kaloy, kasama si Tikboy at Binibining Tala ay nakatayo sa harap ng mga taga-baryo. Ang mga mukha nila ay puno ng pagod, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Ang mga dating kontrolado ng kadiliman ay naroon din, tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga mata ay malinaw na ngayon, puno ng pagkalito sa kanilang mga nagawa. Ngunit mayroon ding sinag ng pagtanggap sa kanilang nalaman. Ang kadiliman ay natalo na, sabi ni Kaloy. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Kahit na may halong pagod, ang pusod ng kadiliman ay nawasak na. Ang mga aswang ay nawalan na ng kanilang lakas dito. Tumugon ang mga tao ng bulong ng pagtataka at paghanga. Ngunit ang mga bakas ng kadiliman ay nananatili. Hindi lamang sa ating mga alaala, kundi maging sa ilan sa atin na napasailalim nito. Tumingin siya sa mga dating kontrolado, kabilang na si Mang Nestor, na ngayon ay nakaupo lamang sa lupa, tila nawawala sa sarili. Sila ay ating mga kababayan, sila sa bahala ay ating mga kapatid. Kailangan natin silang tulungan na makabangon muli. Si Binibining Tala ay lumapit, tinapik ang balikat ni Kaloy. Ginawa mo ang nararapat, Kaloy. Ang iyong pagpili sa liwanag sa kabila ng iyong pinagmulan ang nagligtas sa ating lahat. Hindi ko ito nagawa mag-isa, sagot ni Kaloy, tumingin kay Tikboy, nang umiti sa kanya. Kasama ko si Tikboy, si Binibining Tala, at ang buong baryo. Ang ating pagkakaisa ang tunay na nagwagi. Ang mga sumunod na araw ay naging panahon ng pagbangon at paghilom para sa baryo ng Maligaya. Pinangunahan ni Binibining Tala ang pagpapagaling sa mga naapektuhan ng kadiliman, gamit ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at sinaunang ritual. Si Tikboy naman, kasama ang ibang mga kabataan, ay nagtulungan upang ayusin ang mga nasirang bahagi ng baryo at upang tulungan ang mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay o ari-arian. Si Kaloy naman ay gumugol ng kanyang oras sa pag-aaral kay Binibining Tala, hindi lamang tungkol sa mga halamang gamot at ritual, kundi pati na rin sa kanyang sariling kapangyarihan. Natutunan niyang kontrolin ang enerhiya na dumadaloy sa kanya. Hindi bilang isang sandata ng pagwasak, kundi bilang isang proteksyon. Nalaman niya na ang kanyang kakayahan na makakita sa kadiliman ay maaari ding maging kapaki-pakinabang sa pagbabantay sa baryo, sa pagtukoy ng mga panganib bago pa man ito mangyari. Minsan, habang sila ay nag-uusap sa labas ng tahanan ni Binibining Tala, tumingin si Kaloy sa malayo. Sa mga puno na ngayon ay tila tahimik na. Binibining Tala, tanong niya, ang mga aswang ba? Hindi na sila babalik? Ngumiti ang matandang albularyo, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang kasamaan ay hindi basta-basta nawawala, Kaloy. Ang pusod ng kadiliman ay nawasak na, ngunit maaaring may iba pang mga lugar kung saan sila maaaring magtipon. Ang iyong tungkulin bilang bantay ay hindi matatapos. Naintindihan ni Kaloy ang kanyang pagiging iba. Ang kanyang dugo ng halang ay hindi na isang sumpa, kundi isang responsibilidad. Isang tungkulin na kailangan niyang tanggapin. Isang gabi, ilang linggo matapos ang mga pangyayari, nakaupo si Kaloy sa harap ng kanilang maliit na tahanan habang nakikipaglaro si Tikboy kay Maya.
Tahimik niyang pinagmamasdan ang kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang na parang mga mata na nagbabantay. Tumingala siya sa malayo, sa kagubatan na tila mas malalim at mas misteryoso na ngayon. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Hindi ang masamang enerhiya ng mga aswang, kundi isang bagay na mas banayad, isang pag-alala. Tumingala siya sa pinakamalaking puno ng niyog sa kanilang harapan. Sa isang iglap, nakita niya ang isang anino na tila gumalaw sa tuktok nito. Isang anino na hindi niya maipaliwanag kung ano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot. Ngumiti si Kaloy. Mayroon pa ring mga lihim sa mundo at mayroon pa ring mga panganib na nag-aabang. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang kapatid, ang kanyang mga kababayan at ang karunungan na kanyang natutunan. Alam niya na ang kadiliman ay maaaring mag-iwan ng mga bakas, ngunit ang pagmamahal at pagkakaisa ng isang komunidad at ang tapang na pumili ng liwanag ang siyang magbibigay ng pangako para sa bukas. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa bawat hakbang, siya ay mas nagiging handa. Hindi na siya takot sa kanyang dugo o sa mga anino, dahil alam niya na sa kanyang puso, ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng tama, anuman ang mangyari.